Isayas Kapitulo 3, sapagkat, narito, ang Panginoon ng mga hukbo, ay nag-aalis sa Jerusalem at sa Juda ng alalay at tungkod, ng buong alalay na tinapay at ng buong alalay na tubig. Ng makapangyarihang lalaki, at ng lalaking mangdidigma, ng hukom, at ng propeta, at ng manghuhula, at ng matanda. Ng kapitan ng lilimangpuin, at ng marangal na tao, at ng tagapayo, at ng bihasang manggagawa, at ng matalinong mangginkanto. At mga bata ang ilalagay kong maging kanilang mga pangulo, at mga sanggol ang magpupuno sa kanila. At ang bayan ay mapipigati, bawat isa'y ng iba, at bawat isa'y ng kanyang kapwa, ang bata ay magpapulalo laban sa matanda at ang hamak laban sa marangal. Pagka ang lalaki ay hahawak sa kanyang kapatid sa bahay ng kanyang ama, na magsasabi, ikaw ay may damit, ikaw ay maging aming pinuno, at ang pagkabagsak ito ay mapasa ilalim ng iyong kamay. Sa araw na yaon ay manglalakas siya ng kanyang tinig, na magsasabi, hindi ako magiging tagapagpagaling, sapagkat sa aking bahay ay wala kahit tinapay o damit man, huwag ninyo akong gawing pinuno ng bayan. Sapagkat ang Jerusalem ay giba, at ang Juda ay bagsak, sapagkat ang kanilang dila at ang kanilang mga gawa ay laban sa Panginoon, upang mangkahiin ang mga mata niyang maluwalhati. Ang kanilang pagtatangi ng mga tao ay sumasaksi laban sa kanila, at kanilang ipinahahayag ang kanilang mga kasalanan na gaya ng Sodoma, hindi nila ikinukubli. Sa aba ng kanilang kaluluwa, sapagkat sila'y nagsiganti ng kasamaan sa kanilang sarili. Sabihin ninyo sa matuwid, na ikabubuti niya, sapagkat sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang mga gawa. Sa aba ng masama, ikasasama niya, sapagkat ang kagantihan sa kanyang mga kamay ay mabibigay sa kanya. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimagota sa kanila, at mga babae ang mga pupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mga gliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Ang Panginoon ay tumayo upang magsanggalang, at tumayo upang humatol sa mga bayan. Ang Panginoon ay hahatol sa mga matanda ng kanyang bayan, at sa mga pangulo ni Yaon, kayo ang nagkainan sa ubasan, ang samsam sa dukha ay nasa inyong mga bahay. Anong ibig ninyong sabihin na inyong dinidikdik ang aking bayan, at inyong ginigiling ang mukha ng dukha? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Bukod dito'y sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak na babae ng Sayon ay mga mapagmataas, at nagsisilakad na mga may kapalaluan at mga matang nakairap, na nagsisilakad at nagsisikending habang nagsisiyaon, at nagpapakalates ng kanilang mga paa. Kaya't papaglalangibin ng Panginoon ang baw ng ulo ng mga anak na babae ng Sayon, at huhubdan ng Panginoon ang kanilang mga lihim na bahagi. Sa araw na yaon ay aalisin ng Panginoon ang kagayakan ng kanilang mga hiyas ng paa, at ang mga hiyas ng ulo, at ang mga pahiyas na may anyong kalahating buwan. Ang mga hikaw, at ang mga pulsera, at ang mga lambong na pangmukha. Ang mga laso ng buhok, at ang mga kwintas sa bukong-bukong, at ang mga pamigkis, at ang mga sisidlan ng pabango, at ang mga amuleto. Ang mga singsing, at ang mga hiyas na pangilong. Ang mga damit na pamista, at ang mga balabal, at ang mga panleeg, at ang mga supot. Ang mga maliit na salamin, at ang mainam na kayong lino, at ang mga turbanti, at ang mga lambong. At mangyayari na sa halip na mga mainam na espesya ay kabulukan, at sa halip na pamigkis ay panali, at sa halip na buhok na ayos ay kakalbuhan, at sa halip na pamigkis na mainam ay pamigkis na kayong magaspang, hero sa halip ng kagandahan. Ang iyong mga lalaki ay manggububuwal sa pamamagitan ng tebak, at ang iyong mga makapangyarihan ay sa pakikipagdigma. At ang kanyang mga pintuang bayan ay tataghoy at magsisitangis, at siya'y magiging giba at guho sa lupa.